Hey, what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre meron tayong tatalakaying balita ngayon mga katunay at nasagap natin to sa mga gedli-gedli natin, ha? Eto, si Garcia ng Comelec ay nagsalita. Aba wow. Ang sabi niya dito ay, Pangulo ang magtatalaga ng papalit sa na-impeach na vice-presidente. In English, Vice President. Capital V-I. Vice President. Ayan ha, yung presidente daw ang magtatalaga ng papalit sa na-impeach na Vice President. Eh di wow! Diba meron tayong kasabihan, diba meron diba pagpapalitan, diba dapat yung yung Senate President ang papalit, diba? Correct me if I'm wrong mga katunay, Ito na nga, pag-usapan na nga natin, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating pag-usapan at panoorin ang video na ito, no? At bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Sa impeachment na pinag-uusapan, in case of vacancy, sa posisyon na halimbawa po ay Vice President halimbawa, in case of vacancy, ang papalit po dyan ay pipili ang Pangulo ng isa sa mga miyembro ng Senado o mababang kapulungan. Rule of succession lang for the record. Yari na! Alam na this, alam na that, alam na that, alam na this. Kung ganun ang mangyayari, kung ang Pangulo ang pipili ng magiging Vice President, alam na this, alam na that, alam na there, alam na who. Sko naman, tayo ba naglolokohan pa? Lang, in case na merong ma-impeach na government officials, what will happen? Sino ang magiging kapalit ng mai-impeach na government official? Nakalagay po sa provision ng Article 7 of the Constitution. Dahil sa impeachment na pinag-uusapan, in case of vacancy, sa posisyon na halimbawa po ay Vice President halimbawa, in case of vacancy, ang papalit po dyan ay pipili ang Pangulo ng isa sa mga miyembro ng Senado o mababang kapulungan. At yung pong pagpili niya dapat with the consent of the majority of the members of the Senate and the members of the House of Representatives voting separately. Hindi po voting jointly. So majority ng Senado, 13, majority ng House of Representatives, 150-something. Ang dapat na makukuha para sumang-ayon para kung sino ang pipili. Nangyari na po yan. Nung nagkaroon ng vacancy kay GMA nga, na kung saan pinili po niya ay si dating Senador Chufisto Gingona at pagkatapos nakakuha naman po ng pagsang-ayon ng sa Senado at mababang kapulungan. Parang napakapangit naman, no? Kung tutuusin. Kasi sa totoo lang mga katunay, halimbawa ako tumakbo kong presidente. 'Di ba? Kunwari, gayahin natin yung kay BP Sara. Meron akong nauto. No? Meron akong nakumbinsi na malakas din sa taong bayan. 'Di ba? Nakumbinsi ko siya, gusto ko siyang gamitin. 'Di ba? Gusto ko siyang gamitin para maging vice ko, para naman madala yung pagiging presidente ko, para manalo ko. Kasi alam ko matatalo ko kapag hindi ko siya nakumbinsi. Parang alam niya ng mga katulad. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, kapag ako nakaupo ng presidente, yari sa akin tong vice president kong to. Dumating na yung puntong nanalo ko bilang presidente. So parang ang nangyayari, kung ayaw ko sa vice president ko, pwede ko siyang ipa-impeach. Pero hindi naman ako kikilos May mga tao naman ako Parang gano'n Halimbawa lang, sa akin ko sinasample halimbawa gano'n Pwede ba yun? Diba? Ipapa-impeach ko siya para yung gusto kong maging vice president, maipalit ko sa kanya. Diba? Kasi halimbawa, kahit pala binoto ng taong bayan yung vice president na yon.
'Di ba? Halimbawa, yung vice president ko nakakuha ng 32 million votes. Baliwala din pala yun. Parang baliwala yung boto ng taong bayan. So kapag ayoko sa vice president ko, kumbaga, pinagbigyan ko lang tong vice kong to. 'Di ba? Kung ganun kakawalang ya, patatanggal ko tong vice ko. 'Di ba? Para mapalitan ng mas pabor sa akin. 'Di ba? Para kung sakaling ayoko na bumaba, walang kokontra sa akin. Oh, wala akong tinutukoy, sinasample ko yung sarili ko, ha? Baka na naman sabihin ng iba, parang si ano yung tinutukoy. Hindi! Sinasample ko nga yung sarili ko. Kunwari, ako yung presidente, tapos meron akong vice, eh. Di ba ganun yung gagawin ko? Diba? Pero siyempre, opinion ko parang ang pangit naman nun, di ba? Parang baliwala yung naging boto ng vice president na yun dahil sa ayaw ng presidente na makasama niya yung vice president na yun. Kahit sino pala, pwede kong pulutin na maging vice president. Eh kahit pala barangay tanod, pwede kong gawing vice president. Diba? O kaya may close friends. May amigos. Amigas. Diba? Pwede pala yung ganun. Diba? Talaga si Garcia, hindi mo naman sinasabi. Ngayon namin nalaman, eh. Huh? Ano may na mangyayari kung halimbawa kumuha sa Senado? Depende po yan sa Senado ngayon kung magpapatawag sila sa amin. Halimbawa, ako, presidente ako. Eh, gusto ko, tropa ko yung kukunin ko, yung kasundo ng utak ko. Di ba? Pipili ako sa Senado, sino ba kasundo ng utak ko dyan? Ay, hindi, sa Kamara, ay, wala na pala sa Kamara. Ay, nasa Kamara pa ba siya? Halimbawa, si Tambi, kunin ko. Ito, vice ko to, di ba? Kasi syempre, no, halimbawa, ako ganito. Syempre, alam naman natin yung mga dilawat, gustong makabalik sa pwesto niyan. Eh. Sa tingin nyo ba, pag kinuha akong vice yung mga dilawan, eh, maging pata sa akin, baka mamaya ako pa yung i-impeach nila pagkatapos kay BP Sara, ako naman yung i-impeach nila. Di ba? Siyempre, doon ka nalang kukuha sa mga tropa pips mo. Eh, saan ka ba maraming tropa pips? Kuwari, saan ba ako maraming tropa pips? Halimbawa, sa Kamara. Marami akong tropa pips, doon ako pipili. Diba? Pwede rin sa Senado kung meron kang tropa pips na kadikit. Kung meron ako palang tropa pips na kadikit. Ayun, nako. Ng special election. Pero again, yun nangyari kay Senator Sani Angara na naging Secretary ng Education, hindi po nagpatawag ng special election ang Senado. Kasi nga po pag nagpatawag ka, nationwide kahit isang position, 19 billion po uli yun na gastos. Halimbawa, na-impeach today, kailangan Eh, ba? ayaw nyo pala ng gastos, eh. Di huwag kayo mag-impeach. Ang problema sa inyo, gastos kayo. Ayaw nyo sa gastos, galit kayo sa gastos, impeach kayo ng impeach. Alam nyo pala mag-gastos, eh. Within the next 30 days or 90 days? Wala naman pong binanggit ang saligang batas tungkol sa period na kinakailangan magkaroon ng appointment. Pero siyempre, kinakailangan po ang base sa ating recent na mga pangyayari, yung mga nangyari noong nakaraan, immediately nagka-appoint ka agad. Ang siyempre, ang medyo magtatagal kalimitan dyan, yung tinatawag na consent. Kasi pag-uusapan yan sa Kongreso, sa Senado, at mababang kapulungan. Well, in the first place naman, kung yan ay position halimbawa ng Vice Presidente bilang academic discussion lamang, ay meron naman tayong Senate President, meron din tayong Speaker of the House that in case can act in an acting capacity. May mga ganun kasi tayong provision. In case of temporary vacancy sa position na yun. Ay, sinasabi natin na kung sakasakaling ang Vice President, eh mawala, ma-impeach, yung Senate President ang papalit. 'Di ba? Eh kaso nga lang, halimbawa, wag naman sana kung ma-impeach si BP Sara, eh pabor ba sila na pumalit si Senator Alan sa pagiging Vice President? Tingin ko parang hindi. Mas gugustuhin nila na, hindi, ikaw na lang ang pumili, tropa. Hindi natin tropa yan. Baka madali tayo, di ba? Siyempre, kung ikaw nasa posisyon, mas gusto mo yung nasa baluarte mo, lahat puro kadikit mo eh. Puro kabagang mo eh.
No? Ay, nako. For academic discussion lang, sir. Ay, opo. For academic discussion, what if VP Sara resigns before being impeached? And like, will the Estrada constructive resignation by the Supreme Court ruling apply to her case? Hindi na po ako magbabanggit sa nabanggit yung personalidad. Sabi po ng Korte Suprema sa kaso po ng kay President Erap, being the lawyer of then candidate Joseph Estrada. Oh. Alam niyo po, ang sabi ng Korte Suprema, lumalabas, pagka presidente ang pinag-uusapan, whether voluntary or involuntary ang interruption, that is an effective interruption and therefore the term is not completed. Di ba ang naging issue noon? Si President Erap daw po ay tinanggal. Yes. At sabi naman ng iba, hindi, si President Erap ay nag-resign. Oo, sabi. So, regardless po, kasi ang dapat sabi ng Constitution, dapat completed yung termino. From June 30 of that year to June 30 of 6 years thereafter. Any period short of the 6 years is not a term, but a mere tenure. And nakalagay po sa saligang batas, the President is entitled to 1 term. And therefore, if it is a mere tenure, then that will not be a bar for somebody to run again in the next succeeding election. It should not be a term. And yung Vice President po natin, 2 consecutive terms ang nakalagay sa saligang batas. Not unlike the President na 1 term only ang nakalagay. Article Pwede palang tumakbo ng 2 beses sa pagiging Vice President. Di ba? Pwede palang ganun. Bakit hindi na lang sa President ipatupad yan? Halimbawa, pagkatapos na lang nitong termino ni tapos si BP Sara, halimbawa tatakbo siyang presidente tapos manalo siya, gawin niyan wag na 2 term, lifetime term na. Puro katarantaduhan. Article 7, Section 6 ng Constitution. Paragraph 1. Pero parang unfair yung pinaliwanag niya. Para sa akin lang kung ganun talaga yung kalakaran, wala naman tayong magagawa. Nga na lang tayo. Diba? Alam nga naman kontrahin natin sila yung mga nakapwesto. Hindi natin mababaliktad ang sitwasyon, pero parang talagang lugi tayo. Diba? Kaya sinabi ko kung ayoko pala ng vice ko, nanalo yung vice na yun. Ayoko yung vice na yan Diba? So gagawa ko ng paraan para matanggal ko. Siyempre, mas mataas ako sa kanya Presidente ako Diba? Ang gusto ko dyan, hindi. Ang gusto ko dyan, kaklose ko ang nandiyadyaan. Diba? Pwede mong gawa ng paraan gaya nga na nangyayari kay BP Sara. Hindi ko naman sinasabing sinasample ko pa rin yung sarili ko, di ba? Pero yung nangyayari nga kay BP Sara, di ba? Na ginaganyan siya, di ba? Pagkatapos ng lahat, is parang si BP Sara na lumalabas na masama, talagang gusto siya tanggalin, di ba? Kung matatanggal pala si BP Sara, wala palang karapatang mamili ang taong bayan, wala ding, kumbaga parang ikaw yung presidente na mismo ang mamimili, di ba? Gara. Katamad. Kaya talaga dito mga katunay, importante talaga yung pagboto natin Sa totoo lang. Importante talaga yung ginagawa nating pagboto na sana magising na tayo sa katotohanan. Gaya nito. May ganyan palang kalakaran. May ganyan. Kahit ako, aminado naman ako sa sarili ko Hindi naman ako nagtatali-talinuhan. Ngayon ko lang nalaman ito. Di ba? Ngayon, kung tayo boboto tayo, sana naman matauhan na tayo na ang iboto natin yung karapat-dapat. Para pag nagkaroon ng mga ganitong problema, hindi yung kung sino-sino lang ang ipapalit. At saka isa pa, mas maganda yung wala ng palitan Kasi kung tayo boboto tayo ng maayos at ang maiboboto natin ay maayos, hindi na para magkaroon ng mga ganito. Diba? Mga palitan, mga ganyan. O away, ganyan. Wala sanang problema. Kaya sana sa susunod na eleksyon, mga katunay, maging matalino po tayo. Lalong-lalo na, matataas na posisyon ang tatakbo sa 2028. Presidential, Vice President. Di ba sana? Sana maging matalino na tayo. Please lang, mga katunay. Tayong lahat. No? Sana maging matalino na tayo.
Alam na sir, kasi tuturan loto eh. Hindi po kasi hinawakan kong kaso. Okay, if there's no more question, Hello po. Ayun kasi. Last lang po, just for the record. Pinanalas ko po pala from Laser H. Binasura po ng COMELEC yung kaso laban kay VP Duterte at Pangulong Marcos regarding po sa election offense nila nung campaign, yung illegal campaign donation. meron bang bagong ganun? Opo. Law Department po namin yon. Nagbigay po ang Law Department ng kanyang legal opinion. Kasi remember po, lahat ng election offense cases ay sa Law Department pinafile. At ang Law Department, parang piskalya, may authority yan na hindi na kagad entertain yung kaso o kung at the same time hindi na itaas sa amin kasi sa kanyang palagay hindi naman na notaryo, hindi naman na panumpaan o sa issue pa lang ay hindi na siya kinakailangan pang i-resolve ng COMELEC. So yan po, ganun kagad ang ginawa ng aming Law Department. Sinulatan po, kung hindi ako nagkakamali, yung organisasyon na nag-file ng kasong yan. Ano po ang kadahilanan ng aming Law Department? Although hindi po nakarating sa Commission and Bank. Ang sabi po, sapagkat ang Presidente at base sa kanilang interpretasyon, ang Vice Presidente ay immune from suit. Ang ibig sabihin po ng immune from suit, hindi niyo po pwedeng kasuhan ang Presidente at Vice Presidente lalo't kasong kriminal. Bawal po silang kasuhan. Ang purpose po niyan, ang reason talaga niyan ay upang hindi natatakot ang isang Pangulo at pangalawang Pangulo na i-perform. Pero yung campaign, kanilang- illegal campaign contribution yun eh. Opo, pero siyempre po sa kasalukuyan, yan po ang posisyon nila. Oo. And therefore, kahit pa yun ay nakumit mo prior to, Oo. pag kinasuhan mo sila ngayon, mababiolate natin yung immunity from suit. Yun po ay hindi So may, nangangulugan may immunity. na forever ka na naligtas. Siyempre, after ng term ng office mo, pwede ka naman po kasuhan sa mga ginawa mo or whatever. Ayun. Pero in the meantime po, Ayun nga yun, kumbaga pag nasa posisyon ka, hindi ka nila pwedeng kasuhan ng kung ano-ano. Go after. Pero kaya nga may impeachment din eh, no? No, pero yung kakasuhan ka na lang ng kung ano-ano, basta-basta, hindi pwede dahil talagang may immunity ka. Ngayon, re-resbackan ka na lang nila pagkatapos nung termino mo. O, gaya ng nangyari kay PRRD. No, hindi naman talaga si PRRD kasi, talagang hindi naman siya nagkaroon ng atraso sa taong bayan eh. 'Di ba? Ang rumesbak sa kanya yung mga oligarkong sinagasaan niya. At saka yung mga politiko na talagang plastic sa kanya, talagang ayaw sa pamamalakad niya, yung mga naapektuhan sa naging pamamalakad ni PRRD. Yun ang rumesbak sa kanya. Pero yung taong bayan na sumusuporta sa kanila, sa mga Duterte, wala, okay lang. No? Gusto pa nga naming maulit yung termino ni PRRD. Kasi sa totoo lang. there can be no case, criminal cases against the President and the Vice President. However, meron tayong isang pangyayari. Yung sinabi ko na po yan, yung nangyari kay Louis Beltran. Kinasuhan siya ni dating President Cory Aquino ng libel. Di ba? Diyan sa Manila. Ang naging issue po doon, kung pwede bang mag-file ng countercharge si Louis Beltran kahit na damages man lang sa dating Pangulo. Ang sinabi, hindi absolute ang immunity from suit. It can be waived. By the President filing a case against Louis Beltran, you are now opening yourself to a countercharge and a suit against you. You technically waive your immunity from suit. So yun po yun. Pero kung hindi mo i-waive ang suit, hindi po yan hindi po wala pong pwedeng kaso na ma-file laban sa kanila. Yung immunity from suit po yan ay internationally recognized. Ang isang Pangulo pumunta sa abroad, nag-commit ng alam mo, nag-jaywalking doon, bawal na bawal pala ang jaywalking sa bansang yun. Hindi rin siya pwedeng kasuhan Ganun? ng bansang yun. Oo. Diplomatic immunity. Talagang yung immunity, Yun po, dahil po may immunity state niya. immunity from suit. Oo. When you file a case against the President, you are filing a case against the state. So parang kaya mo palang gumawa ng kahit na anong kalokohan. Kasi may immunity ka, no? Buti hindi tayo nakakasalubong ng ganong kahit pa paano hindi tayo nakakasalubong ng ganon leader, no? Mahirap din eh. Hindi pa na siya pwedeng kasuhan. May immunity. Chair, last na lang po siguro sa akin po, yung dahil po sa mga kaguluhan ngayon sa bansa, politically, whatever, meron po noon ng mga panawagan na revolution
So, ganun pa rin po ba yung position ng COMELEC na same position pa rin po ba na hindi po revolution yung sagot? Kung hindi po yun, ano po yung sagot? Po, kasi po, ang dami na nating naranasan na revolusyon sa atin. Peaceful naman po kahit paano. Kaya lang, hindi po ba sa bandang huli, balota rin naman po ang lagi nating inaasahan. Kahit po magkaroon ng isang revolusyon, nagkakaroon ng snap election, o nagkaroon ng gano'n, kahit sa ibang bansa, maliban na lang sa naging diktador na. Yung sinasabi ni Garcia, maganda yun. Talagang siyempre, balota ang nagiging kasagutan. Ang tanong, kung sakasakali kayong mga maggaganon, dumating yung punto na gano'n, maging patas kaya kung lalapit tayo sa balota. Sana nga, no? Tayo, lalong-lalo na sa 2028, no? Halimbawa, makalusot si VP Sara sa sa impeachment niya, no? Manalo siya, hari nawa. Maasahan kaya natin yung mga ganyan klaseng mga salita. Hindi ba na pinapanindigan nung mismo nag-a-assume, lalo pat military junta, na hindi nagpapa-eleksyon at depende sa kung kailan sila magpapa-eleksyon. Yan ang danger. Pag pinayagan natin na may ibang pumasok na puwersa na makukuha ng ating ng kapangyarihan ng Kumbaga gobyerno. parang may haharang, no? Mawawala yung tinatawag na social ayaw nila contract. magkaroon ng Meron po kasi tinatawag na social contract kalayaan sa ang pagboto. gobyerno at ang mga mamamayan. Nakakontrata, kaya nga master and servant Nakakontrata, pag kung may nag-assume through a power grab, nawawala yung kontrata. Paano mo sila paalisin ngayon? Hanggat ayaw nilang magpahalalan, hindi tayo magkakahalalan. Kahit Ayaw. 20 taon na silang naandyan, meron tayong isang Southeast Asia. Ako, parang may naaamoy akong ganyan. Wag naman sana, no? Yung tipong no? Ayaw mong bumaba ng posisyon, no? Hindi pa pwedeng magkaroon ng halalan sa 2028, parang no? Joke lang yun, pero sa pantaha lang natin yun. No? Sana wag magkaroon ng ganon, di ba? Nakakatakot. Siguro may konsensya naman kung sino yung di ba? Makonsensya naman. Na wag naman sanang maging, kasi parang sa kasakiman sa kapangyarihan yun Doon na makikilala ng taong bayan kung gaano kasakim yung ganong klaseng tao na talagang haharangin para hindi magkaroon ng batuhan, eleksyon, di ba? Asian neighbor na gano'n na nangyayari. Tapos later on, naki-question pa ang kredibilidad ng halalan na gagawin. Wala pa rin pong kapalit ang isang periodic, regular na halalan. Sabi ko nga po sa inyo, walang tamang boto. Lahat tama ang boto. Basta dapat, boboto. Revolusyon, yan po ay parang wala ka nang, natapos na ang lahat na gusto mong na-exhaust ang lahat. Kaya nagrevolusyon ka na lang. Hindi pa naman natin na-exhaust ang lahat. Okay. May election pa naman tayong darating. Yan ang pinaka-revolusyon natin. Revolution through the ballots. Ayon, natunghayan natin si Comelec Garcia. Ayan pinaliwanag niya isa-isa. Kumbaga, ang pag-asa natin talaga sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin ngayon ay ang balota. Yan ang kasagutan. Pero ang tanong, kung ang humahawak ba ng mga balota ay magiging patas? Yun ang tanong din. Sana nga. Sana pag dumating ang araw ng botohan o kahit na anuman ang botohan o magkaroon sa kailangan talaga isipakita nyo yung pagiging patas. Para naman yung taong bayan is nagtitiwala sa inyo. Ganun lang yun. 'Di ba? Kasi talagang ang taong bayan talaga, no, ang may karapatan sa lahat kung sino ang dapat maupo at maglingkod sa bayan. Hindi kung sino-sinong mga nakapwesto. Dahil yung mga nakapwesto na yan, iniluluklok lang yan ng taong bayan. Hindi sila pwedeng magdesisyon kung sino ang pwedeng tanggalin o hindi. Dapat yung taong bayan, dapat nga may konsultasyon sa taong bayan. At dapat, isa ang taong bayan sa nagpa-participate sa ganyan. Hindi pwedeng parang binabaliwala. Kung yung sa impeachment nga ni BP Sara, diba? Taong bayan ang bumoto sa kanya, dapat taong bayan din ang magtatanggal sa kanya. Kung pwede nga na yung taong bayan ay magkaroon ng botohan kung sino ang papayag na ma-impeach si BP Sara o hindi siya ma-impeach, sana nga magkaroon ng ganun kaso wala naman tayong magagawa dahil sila yung mga nakapwesto, lagi nilang ganun. Kaya, nood na lang tayo, parang ganyan. Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.